Ito ay isang banayad na hayop na walang pakpak na iniwan ng buong mundo. At sa unang tingin ko sa kanya, dahil wala akong pag-aalinlangan na nagpasya ng alisin ang sarili ko, sa epikong antas na makapangyarihang banayad na hayop, sa halip pinasok ko ito sa isang kasunduan bilang aking unang espiritong alaga. Nakita ito ng mga kaklase at sabay-sabay silang nagtawanan sa akin na parang isang tanga. Maging ang direktor ay nagbuntong hininga at nagsabing ito ay isang pag-aaksaya ng kanyang talento. Sa mga sinabi, ako'y ngumiti lamang at walang sinabing anuman. Higit pa rito, direkta kong ipinagbili ang lahat ng aking ari-arian upang makakuha ng 3 uri ng solusyon sa pag-aayos. Pinakain ko ito sa anghel upang i-activate ang kalidad ng alamat nito, ng 12 pakpak na anghel na nakatabong dugo. Dahil ako'y nagising at nagkaroon ng sistema ng makapangyarihang banayad na hayop, hindi lamang ito kayang makita ang nakatabong dugo ng banayad na hayop, kundi kaya ring i-unlock ang kanyang pinakahuling landas ng ebolusyon. Gayunpaman, ako na may ganitong kapangyarihan, ay kamakailan lamang sa seremonya ng paggawakin ng banayad na hayop, ay tinaksil ng aking sariling tinawag na epikong antas na makapangyarihang banayad na hayop. Ang dahilan ay dahil sa pagkamuhi ng demonyo sa kahirapan at pagnanasa sa kayamanan. Upang makakuha ng mas magandang kondisyon sa pagsasanay, siya pa ang nagmungkahi na tapusin ang kasunduan sa akin. Lumingon siya at tumakbo patungo sa yakap ng mayamang binatang si Chen. Sa aking nakita, naintindihan ko, mas mabuti pang hindi magiwan ng isang nakatabong bomba sa tabi. Mas mabuti pang mas maaga kong makita ang tunay na kulay. Kaya diretsahan ko na lang itong ibinenta sa halagang 20 milyon. At upang makasali sa entrance exam ng banayad na hayop sa loob ng 10 araw. Ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan kong makagawa ng kasunduan sa isang banayad na hayop sa lalong madaling panahon. Kaya pumunta ako sa pinakamalaking tindahan ng banayad na hayop sa Linyuan City. Dito hindi lamang binebenta ang iba't ibang banayad na hayop na nahuli mula sa ibang puwang. Nagbibigay din sila ng mga bihirang materyales at ebolusyon, mga gamot at maging mga pambihirang kayamanan. Ang buong gusali ay may anyong pyramid. Ito ay nahahati sa 5 palapag. Bawat palapag ay tumutugma sa iba't ibang antas. Karaniwan, elite, mahusay, alamat, at kalidad ng alamat. Siyempre, ang pinakamataas na antas na lugar ng kalidad ng alamat ay palaging walang laman. Tanging ilang bihirang materyales mula sa ibang puwang ang paminsang itinatampok. At ang pangapat na antas ng epikong rehiyon, ay mayroon lamang ilang bahagi ng epikong materyales. Ang presyo ay napakataas na nakakabigla. Hindi ako nagtigil sa unang antas. Diretsong umakyat sa ikatlong antas ng mahusay na banayad na hayop na lugar. Nakita ko ang ilang dosenang banayad na hayop na may iba't ibang anyo, na nakakulong sa mga espesyal na energy cage. Bawat isa ay may nakasulat na detalyadong impormasyon at presyo sa tabi. Ngunit pagkatapos kong magsuri sa paligid, napansin ko, na kung nais mong ibansay ang isang banayad na hayop dito sa antas ng Charm Demon, takot akong hindi aabot ang 2 ng 10 milyon. Gayunpaman, sa sandaling ako ay nawawala ng pag-asa at humarap. Biglang tinawag ako ng isang kawani. Sandali lang, may isa pang lugar. Ipinapakita lang namin ang mga banayad na hayop na nakuha sa bawat taon. At ang mga banayad na hayop na hindi na ibenta mula sa nakaraang taon, ay pamamahalaan ng sama-sama sa logistic area. Ngunit, Ginoo, huwag kang mag-expect ng labis. Matapos lahat, ang mga banayad na hayop na iyon ay mga natirang depektibo na pinili ng iba. Ngunit pagkapasok ko sa logistic area, napansin ko ang isang bagay. Ang banayad na hayop ay malapit ng sirain ng mga kawani. Agad na lumabas ang interface ng mga katangian. Anghel na liuli, estado, hindi pa nakakasundo. Kalidad ng alamat, 9 na bituin. Antas, kasanayan, batas ng banal na liwanag, mga pakpak ng kaharian, banal na awit. Espesyal na estado, na ipanganak na may depekto ng mga pakpak. Negatibong estado, hindi maitaas ang antas. Mga mungkahi sa pagsasanay. Gumamit ng mga biyaya ng anghel, liwanag ng bituin, bato ng banal na espiritu. Biglang kumang aking mga pupil. Banayad na hayop na may kalidad ng alamat, 9 na bituin. Ito ang pinakamataas na kalidad na banayad na hayop na nakita ko hanggang ngayon. Isang hakbang na lang ang layo mula sa antas na alamat. At karaniwang may 2 kasanayan lamang ang banayad na hayop na nasa antas ng alamat. Ngunit ang liuli ay may 3 kasanayan. Subalit hindi ko naiwasang tumingin sa likod niya. Dapat ay may isang pares ng mga banal na pakpak, ngunit ngayon ay walang-wala. Ito ang dahilan kung bakit walang pumapansin sa kanya. Ngunit nagbigay ang sistema ng solusyon sa pag-aayos. At ang 3 materyal na ito ay nandyan sa tindahan ng banayad na hayop. Siya na nga, ito ang aking hinahanap na banayad na hayop. Basta't magalingin ang kanyang sugat. Ang kanyang talento ay ganap na lilipad sa ibabaw ng demonyo. Dahan-dahan akong lumapit sa harap ng kawani. Gusto kong bilhin ang anghel na yon. Magkano po? Nang marinig ang salitang ito, biglang humigpit ang mga mata ni Liuli. Dahan-dahan siyang tumingin pataas, ang kanyang mga mata ay nag-reflect ng aking anino. Higit sa 300 araw at gabi, siya ay nakatulog sa madilim na sulok na ito. Walang bilang na pagkakataon ng pag-asa. Walang bilang na pagkakataon ng pagkabigo. Alam ba niya talaga kung ano ang kanyang pinipili? At ang aking pagkilos sa pagpili ng banayad na hayop mula sa depektibong bahagi. Naguluhan ang kawani sa aking ginawa. Sinasabi mo bang ang anghel na banayad na hayop? Magkano? Inuulit ko na naman. Ang kawani ay nervyoso at naggagapang ng kamay.
Pasensya na, bisita. Hindi ko ito kayang ipagpasya. Nagmamadali siyang nakipag-ugnayan sa supervisor. Mabilis akong nakatanggap ng sagot. Sa halagang 1,000,000 Longxia coin, maaari mong dalhin ang banayad na hayop na ito, kahit na ito ay may depekto. Ngunit sa katunayan, ito ay may kalidad ng alamat. Agad akong nagbayad. Mabilis na nakarating ang dalawa sa silid ng kasunduan. Si Liuli ay nakatayo sa gilid ng formularyo ng kasunduan. Bumulong siya. Pasensya na. Hindi ako makakagawa ng kasunduan sa'yo. Isa akong hindi kumpletong banayad na hayop. Ang boses niya ay may hikbi. Parang isang naapi na maliit na hayop. Habang naghahanda ako ng formularyo ng kasunduan, nagulat akong tumingin pataas. Nang makita ko si Liuli na puno ng luha, dito ko lang naisip na hindi ko pinansin ang nararamdaman ng banayad na hayop. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ikaw ay isang napakamahusay na banayad na hayop. Alam ko ang iyong mga problema. Ngunit mayroon akong solusyon. Biglang napatigil si Liuli. Totoo ba? Itinuro ko ang kalendaryo sa dingding. 10 araw mula ngayon ay ang pagsusulit. Walang sinuman ang maglalaro sa hinaharap. Kaagad pagkatapos kong sabihin ang salitang ito, kumatok ang pinto. Dinala ng kawani ang mga materyales na inorder ko kanina. Halos naubos ko ang lahat ng 20 milyon ko. Nakuha ko na ang mga materyales. Gusto mo bang subukan? Nang marinig ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ng anghel na Liuli. Kahit na alam niyang napakaliit ng posibilidad na gumaling ang kanyang sugat. Pero paano kung sakali? Kaya sa ilalim ng aking nakakainganyong tingin, sinunod ni Liuli ang utos na gamitin ang 3 uri ng materyales. Sa susunod na sandali, biglang ang sugat ni Liuli ay naglabas ng malalim na liwanag na lila. Ang liwanag na ito ay mas malalim kaysa sa nakita ko nang tumawag ako sa altar. Ang mga nakikita sa oras ng sakubos ay mas malalim pa. Para bang nais nitong nguyain ang buong silid. At ang mas nakakagulat, sa gitna ng nag-aalboroto na liwanag na lila, lumikha ng bahagyang maliwanag na gintong pagdaramdam. Kumurap ang mga pupila ko. Bago ko pa naisip ng mabuti, ang hinabing gintong kulay ay mabilis na kumalat tulad ng apoy. Gininto ang kalidad ng alamat. Paano mangyayari yon? Napahinto ang aking paghinga. Ang mga materyal na ibinigay ng sistema ay para lamang sa pag-aayos ng mga sugat. Bakit ito nagdudulot ng ebolusyon ng kalidad? Maliban na lang kung ang sugat ni Liuli mismo ay isang tanikala na humahadlang sa kanyang potensyal. Sa gitna ng aking mga iniisip, sa sugat sa likod ni Liuli, isang purong puting pakpak ang dahan-dahang umuunat. Ang mga pakpak ay dahan-dahang nagdikit. Mahinahon na niyayakap si Liuli. Sa huli, nagiging isang malaking puwang ng liwanag. Isang hindi nakikitang alon ang biglang sumabog. Tumagos sa bubong at tumakas sa ulap. Sa kabilang panig sa loob ng tahanan ng pinuno, ang mga mata ng pinuno ng Linyuan, si Xiaxiu, ay biglang sumikip. Bigla siyang tumayo at tumingin sa labas ng bintana. Kanina ay naramdaman niya ang isang napakalawak, parang isang hininga ng kalaliman na bumaba mula sa langit. Nagpabalot sa buong Linyuan City. Ang hininga ay banal at marangal ngunit agad ding naglaho. Dumating ang tao. Biglang naging matalim ang boses ni Xiaxiu. Agad na sinuri ang lahat ng mga bitak sa ibang espasyo sa paligid. Mabilis na umalis ang mga tagapangalaga matapos makatanggap ng utos. Ngunit lalong kumikilos ang noo ni Xiaxiu. 2 posibilidad lamang ang maaaring magdulot ng ganitong mga kakaibang tanawin. Maaaring ang balwarte ng ibang espasyo ay naluwag. O kaya naman ay may presensya ng isang nakakatakot na nilalang na nagtagas. O isang banayad na hayop na may kalidad ng alamat ang isinilang. Tungkol sa banayad na hayop na may kalidad ng alamat. Paano ito mangyayari? Wala nang ibang naisip si Xiaxiu kundi tumango sa sarili. Direktang pinabulaanan ang pangalawang hula. Ang ganitong maliit na bayan sa tabing dagat ng Linyuan. Kahit ang mga banayad na hayop na may epiko na potensyal ay labis na pinahahalagahan. Ngunit hindi niya alam na, sa loob ng silid ng kasunduan ng tindahan ng banayad na hayop, nakatingin ako ng walang imik sa harap ng liwanag. Ang aking lalamunan ay walang malay na gumalaw. Banal na anghel na Liuli. Estado, hindi pa nakakasundo. Kalidad, bituin ng alamat. Antas, 0. Kasanayan. Paghatol. Nagdudulot ng karagdagang pinsala sa mga nilalang mula sa mga demonyo. Biyaya ng Diyos. Immune sa isang nakamamatay na atake. Nasusunog na anyo ng anghel. Lahat ng katangian ay tataas ng 200. Awit ng katapusan. Pagkatapos gamitin, ang anghel ay papasok sa isang tulog na estado. Rekomendasyon para sa pagsasanay. Gumamit ng kristal ng liwanag at bula ng banal na espiritu. Huminga ako ng malalim at sinikap na kalmahin ang aking nagmamadaling puso. Ang kalidad ng alamat at kalidad ng epiko ay talagang dalawang magkakaibang konsepto. Ngunit sa susunod na segundo, isang isip ang dumapo na parang malamig na tubig. Talaga bang nais ng anghel na may kalidad ng alamat na maging banayad na hayop ko? Sa katunayan, kamakailan lamang. Ako ay kakakaranas lamang ng pagtataksil ng demonyo. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang pilak na anyo ang biglang lumuhod sa isang tuhod. Itinaas ni Liuli ang kanyang ulo. Sa kanyang mga mata ay walang kapantay na determinasyon. Banal na anghel na Liuli. Humihiling na maging iyong banayad na hayop. Nang ang matatag na boses na iyon ay umabot, bigla akong nakaramdam na may isang bagay sa aking dibdib na natutunaw. Dahan-dahan kong iniangat ang aking muso. Matingkad na iniabot ang kamay. Anghel na Liuli, maligayang pagdating sa iyo bilang aking unang banayad na hayop. Nang bumagsak ang aking mga salita, isang patak ng kristalang luha ang tahimik na dumaloy sa pisngi ng dalaga.
Inaasahan niya ang sandaling ito ng mahabang panahon. Ilang araw at gabi siyang nakahilata sa malamig na sulok ng tindahan. Umuugong sa kanyang tainga ang mga depektibong produkto. Basura na walang gustong kumuha. Mga nabigong produkto na kahit mga pakpak ay sira. Sa sandaling ito, lahat ay naging pinakamahalagang regalo. Nang matapos ang kanilang kasunduan. Nang lumabas mula sa banayad na hayop na tindahan at umuwi ay madilim na. Binuksan ko ang pinto. Isang pamilyar na anino ang nagpahinto sa akin sa aking pwesto. Gu Qianqian ay napalingon nang marinig ang tinig. Bumalik na si Xiaoxing. Siya ay ngumiti at kumaway. Tara na at kumain. Mula nang makapasa si Gu Qianqian sa entrance exam ng pambansang paaralan. Magkapatid na sila ay hindi nagkita ng kalahating taon. Sa hapagkainan, tinanong ko, bakit ka biglang umuwi? Kinuha ang misyon mula sa Linyuan City. Sakto lang akong dumaan. Bumalik lang ako para tingnan ka. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa maayos na nakaupong anghel na liuli. Isang munting kuryosidad ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ito na ang iyong banayad na hayop. Sa puntong ito, ang maliit na bata ay nagtuwid ng kanyang likod. Ang kanyang dalawang kamay ay maayos na nakalagay sa kanyang mga tuhod. Nang marinig ang tanong ni Gu Qianqian, bigla siyang yumuko ng tuwid na 90 degree. Magandang araw po, ate. Si Gu Qianqian ay nagulat sa simula. Agad siyang napatawa sa cute na reaksyong ito. Hindi mo na kailangang maging ganito kamahigpit. Mula ngayon, tayo ay magiging isang pamilya. Dito lang itinaas ni Liuli ang kanyang ulo. Ang kanyang maliit na mukha ay naging mapula. Pagkatapos, unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Gu Qianqian. Ang puwang para sa mga baguhan na pagsubok bukas. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Ang ligtas na lugar na itinayo ng militar sa ibang espasyo. Hanggang 5 antas lamang ang pinakamataas na halimaw. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa mga bagong salta. At ang bagong pagsubok ay maaari lamang pasukin ng isang beses. Ito ang tanging panahon ng pahinga na ibinigay ng militar. Tahimik akong tumango. Kapag pumasok na sa tunay na ibang espasyo. Kahit ang mga banayad na hayop na master sa antas ng pinuno ay maaaring makatagpo ng panganib. Ang antas ng mundong ito ay nahahati sa pagbabangon, di ka panipaniwala, pinuno, hari. Bawat pangunahing antas ay nahahati pa sa 10 maliit na antas. Ngayon, ako ay nasa pinakamababang antas lamang ng pagbabangon. Kaya't mas kailangan ng labis na pag-iingat. Samantalahin ang lahat ng pagkakataon upang mabilis na umunlad. Ang pagkain na ito ay nagwakas ng mabilis sa mga tagubilin ni Gu Qianqian. Dahil may misyon si Gu Qianqian, hindi siya nagtagal. Sa pagkakataong ito, kumuha lang siya ng ilang oras na pahinga upang silipin. At nang makita na maayos ang kanyang kapatid, siya ay nakaramdam ng kapanatagan. Hindi nagtagal, naging ikalawang araw na. Ang pasukan ng espasyo ng pagsubok para sa mga baguhan ay labis na masigla. Hindi mabilang na mga estudyante ang nakapaligid dito. O naghahanap ng makakasama. O naghahanap ng matibay na suporta. Kahit na ito ay espasyo ng pagsubok para sa mga baguhan. Ngunit isang pagkakamali lamang ang maaaring magdulot ng panganib sa sariling buhay. Sa makatuwid, para sa mga sibilyan, ang pagbuo ng koponan ang pinakamainam na pagpipilian. At ako ay pumasok kasama si Liuli. Kaagad itong nakakuha ng pansin ng napakaraming tao. Banayad na hayop na tao. Saan nanggaling ang malakas na tao na ito? Ang banayad na hayop na tao ay nangangahulugang isang malakas na lakas sa laban. Ngunit agad na naunawaan ng lahat ang pagkakakilanlan ng banayad na hayop na tao na ito. Hindi ba't si Goxing iyon? Hindi ba't ibinenta niya ang banayad na hayop na tao na tinawag sa pamilya Chen? Saan nagmula ang banayad na hayop na tao ngayon sa kanyang tabi? Naalala ko na. Ang banayad na hayop na ito ay tinawag mula sa altar noong nakaraang taon. Para bang siya ay isang walang silbi. Kasunduan sa isang banayad na hayop na hindi maaaring i-pray. Siya ay talagang sumuko na. Ngayon, walang sinuman ang naglakas loob na makipagbuo ng koponan. Lahat sila ay umalis ng kaunti palayo sa akin. Ang koponan ay may kasamaing isang walang silbi na banayad na hayop. Hindi ba't iyon ay talagang paghahanap ng kamatayan? Sa pagkakataong ito, ako ay talagang natuwa. Maraming tao sa pasukan ng pagsubok ng mga baguhan. Ang mga tao na gaya niya ay hindi makapasok. Ngayon, kusa nang humahati ang tao. Ang daan sa harap ay walang sagabal. Sa ilalim ng titig ng lahat, kalma akong naglakad papunta sa pasukan. Nang bala kong irehistro si Liuli. Sa oras na kami pumasok sa espasyo ng pagsubok, bigla na lamang may isang kakaibang boses. Na biglang nagmula sa likuran. Hindi ba't siya yon? Si Chen Ziming ay dahan-dahang lumapit kasama ang demonyo. Sinadya niyang pisilin ang kanyang sentido upang magmukhang nag-iisip. Ano nga ba ang pangalan? Ang demonyo sa kanyang mga bisig ay agad na nakaintindi at nagbigay sagot. Ang pangalan niya ay Goxing. Si Chen Ziming ay labis na nagpanggap na tumama sa kanyang noo, may pagdududa sa kanyang mga mata. Goxing, sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyong pagiging mapagbigay, paano ako makakapagkasundo sa isang napakahusay na banayad na hayop? Habang sinasabi ito, pinisil niya ang bewang ng demonyo gamit ang kanyang kanang kamay. Naglabas ng mahinang unggol ang demonyo. Kahit na sa lihim ay nag-rolling eyes siya. Pero mabilis siyang nagpalit ng ngiting mapagpanggap. Angin sa mga henyo tulad mo ako makakapagbigay ng tunay na halaga. Dito lamang ako makakapagbigay ng aking tunay na halaga. At ang mga tao sa paligid ay sumangayon nang makita ito. Paano makakapantay ang isang karaniwang tao kay Ginoong Chen?
Ang mga banayad na hayop na nasa antas ng epiko ay tiyak na nasa kamay ni Ginoong Chen. Saka lamang sila makakapagbigay ng malaking epekto. Higit pa rito, kasalukuyan siyang may kasunduan sa isang walang silbing banayad na hayop. Ito ay lalong hindi makakapantay kay Ginoong Chen. Tulad ng pagsubok na ito, tiyak na si Ginoong Chen ay makakapag-stand out ng walang kahirap-hirap. Nakukuha ang panguna sa pagsubok na ito. Ang espasyo ng mga bagong manlalaro bilang isang malaking puhunan ng militar. Ang espesyal na training ground na ginastusan ng malaking halaga. Ang halaga nito ay lampas sa simpleng poop ng pag-upgrade. Lahat ng mga nilalang na nasa loob nito ay may espesyal na marka. Sa tuwing matagumpay na pinaslang ng isang manlalaro, automatiko silang magkakaroon ng kaukulang puntos. Sa labas ng espasyo ng pagsubok, itinatag ng militar ang isang masusing sistema ng pagmamanman. Real-time na sinusubaybayan ang pagbabago ng puntos ng bawat kalahok sa pagsubok. Ang sistemang ito ay hindi lamang kayang i-record ang panghuling resulta, kundi maaari ring makuha ang bilis ng pagkuha ng puntos. Tumpak na sinusuri ang kakayahang panglaban at potensyal na paglago ng kalahok sa pagsubok. Ang mga impormasyong nakolekta sa huli ay isasama lahat sa loob ng sistema upang gamitin sa pagtatasa ng panghuling impormasyon ng entrance exam. At ako'y kalmado na nakatingin sa pagtatanghal ni na Chen Ziming at iba pa. Ang mga sulok ng aking bibig ay tila may bahagyang ngiti. Kapag ang lakas ng isang tao ay mataas kaysa sa iba, siya ay kalmado sa harap ng pangaasar ng iba. Tanging ang mahihina lamang ang nagagalit dahil sa ilang pangaasar. Ngunit ang maliit na bata sa aking tabi ay nanginginig sa galit. Parang gustong sumugod at makipagtalo. Agad kong inabot ang aking kamay upang pigilin siya. Ang pinakamahalaga kay Liuli ngayon ay ang bagong pagsubok. Huwag siyang hayaang maapektuhan ng kanilang saloobin. Tumingala si Liuli at tumingin sa akin. Unti-unting humuhupa ang nag-aalab na galit sa aking dibdib. Malalim siyang huminga at mariing tumango. Ngunit sa kanyang kalooban, siya'y tahimik na nanumpa. Nasusumpungan niyang ibubuhos ang lahat ng lakas sa susunod. Kailangang ipaalam sa mga tao na ang kanyang tunay na Panginoon ang una. Mabilis silang umalis sa pasukan. Pumasok kami ni Liuli sa isang asul na pintuan ng liwanag. Biglang nagbago ang tanawin sa aming harapan. Sa sandaling ito, kami ay nasa isang napakalaking gubat. Sinasalot ng ulap ang paligid. Bagamat lahat ng mag-aaral ay pumasok sa isang lihim na lugar. Pero basta hindi sabay-sabay pumasok, agad silang ilalok sa isang bahagi ng espasyong ito. Kinuha ko ang orasan. Itinakda ang timer sa 4 na oras. Ang puwang ng pagsubok para sa mga baguhan ay may 4 na oras na limitasyon. Ngunit kapag umabot na sa 0 ang oras, sila ay ipapadala palabas. Mataas ang pangangailangan at ang gawain ay mabigat. Kailangang mahanap ang mga halimaw sa pinakamas mabilis na paraan. At patayin ito upang mabilis na maitaas ang antas ni Liuli. At si Liuli ay nakakalutang na may nakabukas na mga pakpak sa hangin. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Huwag mag-alala, amo. Sa aking presensya, tiyak na hindi ka magkakaroon ng problema. Ang banayad na hayop na guro sa panahon ng pagsasakataas. Maaaring sabihin na wala itong pagkakaiba sa karaniwang tao. Sa espasyong ito, isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng pagkalaglag ng buhay. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring humupa lamang sa antas ng kakaibang kalagayan. Sa panahong iyon, ang pisikal na kalidad ng banayad na hayop na guro ay lubos na tataas. Magkakaroon din ng kakayahang makipagkasundo sa pangalawang banayad na hayop. Bukod dito, kapag ang banayad na hayop na guro ay nakalagpas sa kakaibang kalagayan, iaktibo ang sariling natatanging kakayahan. Ito ang tunay na susi sa pagkakaiba ng malalakas at mahihina. Dahil dito, ang kakaibang kalagayan ay kinikilala bilang ang pinakamahalagang bahagi sa landas ng pagsasanay ng banayad na hayop na guro. Isang makapangyarihang talento. Madalas na nagagawa nitong bigyang diin ang pambihirang pagbabago ng isang banayad na hayop na guro na may karaniwang kakayahan. Sa mga sandaling iyon, biglang narinig ang tunog ng pagkabasag ng mga sanga mula sa kailaliman ng makapal na ulap. Mag-ingat ka, Ginoo, may dumarating na masasamang nilalang. Biglang bumuka ang mga pakpak ni Liuli. Isang mabilis na galaw ang humarang sa aking harapan. Unti-unting naglalaho ang ulap. Isang halimaw na kasing taas ng 2 metro ang dahan-dahang lumilitaw. Ito ay mistulang mabangis na baka ngunit ganap na itim. Mabangis na baka halimaw. Elite na kalidad isa bituin. Antas 2. Kasanayan, pagsagasa ng mabangis na baka. Nang makita ko ang katangian ng mabangis na baka, di ko maiwasang masyadong magalala. Pagpasok ko sa espasyo ng pagsubok para sa mga baguhan, nakatagpo ako ng elite na halimaw na antas 2. Hindi masasabi na magandang kapalaran ito. Para sa karaniwang pangkat ng 5 sibilyan, halos ito na ang kapahamakan. Ngunit sa lakas ng banayad na hayop ni Liuli na may kalidad ng alamat, dapat hindi maging problema ang pagkuha sa halimaw na ito. Ipagkatiwala mo sa akin, Ginoo. Sa mga mata ng batang babae ay apoy ng matinding laban. Ang kanyang payat na katawan ay naglalabas ng nakakabiglang presensya. Matagal nang naghihintay siya sa sandaling ito. Hatulan, kasabay ng isang malinaw na sigaw. Ang nagniningning na gintong apoy ay umakyat mula sa palad ni Liuli. Sa isang iglap, ito ay naging isang napakalaking espada na nasusunog ng banal na apoy. Ito ang likas na kakayahan sa labanan ng lahi ng mga anghel. Ito ay nakaukit sa dugo bilang pamana. Ang mabangis na baka ay naini sa biglaang puwersang ito. Ang malalakas na paa nito ay umuukit sa lupa. Ang mga butas ng ilong nito ay nagbuga ng matinding hangin.
Ang mga mata nito na parang barya ay matalim na nakatitig. Ang maliit na batang ito na nasa antas zero sa harapan, kasabay ng nakabibinging ungol. Ang mabangis na baka ay gumamit ng pirma nitong kakayahan, ang walang habas na pagsagasa. Dumagan ito na parang isang sasakyan sa digmaan na hindi nakokontrol. Si Liuli ay nanatiling walang galaw, hanggang ang mabangis na baka ay umabot sa kanyang harapan. Ang perpektong ginintuang arko ay sumiklab sa ulap. Ang oras ay tila huminto sa sandaling ito. Ang malaking baka ay nanatili sa posisyon ng pagsugod. Ngunit bumagsak ito ng malakas sa likuran ni Liuli. Ang malaking katawan ay nahati ng maayos sa gitna. Ang kasanayan na paghatol ay nagdulot ng mas mataas na pinsala sa mga nilalang ng demonyo. Kasama ang nakakatakot na katangian ng alamat na banayad na hayop. Nagdulot ito ng agarang pagkatalo o tagumpay sa laban. Kasunod nito ay isang maliwanag na asul na liwanag. Tumataas mula sa katawan ng malaking baka. Pumasok ito sa noo ni Liuli. Nakita ko ito kaya agad akong tumingin sa impormasyon ni Liuli. Ang pagpatay sa isang ikalawang antas na malaking baka. Agad na nagdala kay Liuli sa unang antas. Kasabay nito, naramdaman kong ang aking lakas ng isip ay tumataas tulad ng alon. Ang aking 5 pandama ay naging napakalinaw sa isang iglap. Ang antas ng banayad na hayop na guro ay nakasalalay sa antas ng banayad na hayop. Sa sandaling ito, ang antas ko ay umakyat sa pagbabalik isa. Pagkatapos, itinok ko ang aking pansin sa iba't ibang katangian ni Liuli. Dito ko lang natuklasan ang kalidad ng alamat. Kung gaano katakot ang banayad na hayop. Si Liuli na bagong nakapagpasa sa isa. Ang lahat ng katangian ay tinalo ang marahas na baka na nasa 2 na antas. Ang mas nakakatakot ay, ang ganitong agwat ay lalawak ng geometric habang tumataas ang antas. Magdagdag ng tubig. Narinig ko ang tinig at tumingin pataas. Narinig ko ang boses na sumagot. Nakita kong nakatayo si Liuli sa tabi ng bangkay ng marahas na baka. Ang kanyang manipis na daliri ay bahagyang nanginginig. Nang siya ay lumingon, ang mga kislap na luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakita niyo ba? Ang kanyang tinig ay may kaunting hikbi. Ngunit may dala ring hindi pa nakikita na liwanag. Talagang hindi ako walang silbi. Nakita ko yon, kaya't mabilis akong lumapit. Dahan-dahan kong niyakap ang maliit na anyo na ito sa aking mga bisig. Hindi ka kailanman naging walang silbi. Ikaw ay anghel na lumilipad sa siyam na langit. Anghel na Liuli ay malalim na inilubog ang kanyang mukha sa aking dibdib. Ang kanyang payat na mga daliri ay mahigpit na humawak sa aking damit. Ang mga naipong sama ng loob at galit. Sa sandaling ito, lahat ay naging mainit na mga luha. Nang sa wakas ay itinaas ni Liuli ang kanyang ulo sa kanyang mga mata. Ang kalituhan at takot ay agad na nawala. Sa halip ay pinalitan ito ng liwanag na matatag tulad ng pinainit na bakal. Sa sandaling ito, ang dating duwag na dalaga ay tunay na nagbago. Ayos lang ako. Pinunasan ni Liuli ang mga bakas ng luha sa kanyang mata. Samantalahin ang oras para mag-upgrade. Tumango ako. Sa lakas ni Liuli ngayon, ang mga karaniwang antas 3 banayad na hayop ay hindi makatatagal sa kanyang harapan. Kahit pa ang mga antas 4 na banayad na hayop, ay maaari lamang lumikha ng kaunting banta. At kapag siya ay nakalusot sa antas 2, kahit ang ilang antas 5 banayad na hayop ay hindi na magiging kalaban niya. Kaya sa oras na ito, mayroong mga hadlang sa aming pag-upgrade. Ang bilis ay hindi batay sa lakas ng mga banayad na hayop, kundi sa lugar ng pagsubok na ito na tinakpan ng makapal na hamog. Paano mabilis at tumpak na makahanap ng mga bakas ng banayad na hayop? Ang buong espasyo ng pagsubok para sa mga baguhan ay umaabot ng ilang dekadang metro kwadrado. Ang mga banayad na hayop ay pantay-pantay na nakakalat dito. Mas mahirap pa ang mga iyon na makapagbigay ng mas mataas na kalidad ng mga banayad na hayop na nagbibigay ng malaking karanasan. Ang kanilang bilang ay labis na kakaunti. Samantala, sa silid ng pagmamanman ng espasyo ng pagsubok, ang namamahala na si Xufeng ay nakatutok sa gitnang fluorescent na screen. Ang kanyang noo ay mas lalong naguguluhan. Ang screen ay nagpapakita ng real-time na datos ng puntos ng lahat ng nag-eksperimento, at ang potensyal na rating na kinakalkula ng sistema batay sa mga puntos. Ang antas ng mga estudyante ngayong taon sa Linyuan City ay ganito. Siya ay nagyakan ng kawalang pag-asa. Maliban kay Chen Ziming na nahirapang umabot sa antas A, ang iba ay hindi pa umabot sa antas Y. Nang siya ay handa nang ilipat ang kanyang tingin, biglaang nahuli ng liwanag ang isang hindi pangkaraniwang datos. Gakseng, ang puntos sa likod ng pangalang ito ay tumataas sa halos nakakatakot na bilis. 200, 500, 2,000. Sa wakas, sa harap ng maraming mga mata, tahasang sumabog sa 5,000 na hangganan. Ang mga pupila ni Xufeng ay biglang sumikip. Dapat malaman na ang ibang estudyante ay hindi lalagpas sa 100 puntos. Kahit si Chen Ziming ay nasa mahigit 2,000 lamang. At ang estudyanteng ito na hindi kilala ay may puntos na umabot sa 5,000. Paano ito posible? Biglang tumayo si Xufeng at pinalo ang mesa. Bakit napakabilis ng paglago ng kanyang puntos? Ang kawani sa tabi ay maingat na nagsabi. Baka ito ay nakakuha ng pagkakataon. Kung nakatagpo siya ng 2 grupo ng mga hayop na nag-aaway, at siya ay naroroon sa tabi, maliwanag na hindi makumbinsi si Xufeng ng ganitong pahayag. Diretsong pinutol ni Xufeng ang usapan ng may matinding tono. Kunin ang mga impormasyon ni Guxing, at nang matapos niyang suriin ang impormasyon, lalong kumulot ang kanyang noo. Nagkaroon si Guxing ng kasunduan sa isang banayad na hayop na kinilala bilang may kapansanan. Bakit nakakamit ang ganitong nakakasilaw na tabumpay?
Ngunit sa susunod na sandali, parang may naisip siya. Ang kanyang mga pupils ay lumiliit. Kaya ba ang banayad na hayop na iyon ng anghel ay gumaling na? Nang ang banayad na hayop na ito ng anghel ay lumitaw noon, nagdulot ito ng malaking ingay sa Linyuan City. Siyempre, narinig din ito ni Xufeng. Ngunit nang malaman niyang hindi ito maaaring i-upgrade, hindi na siya nagatubiling magpabaya. At ngayon, ang nakakatakot na potensyal na ipinakita ni Guxing ay malinaw na may kinalaman sa banayad na hayop na ito. Ang banayad na hayop na iyon ay tinukoy bilang may kapansanan. Ay malamang naganap ng gumaling. Sa screen, ang aking mga puntos ay patuloy na umaangat. Ang seksyon para sa rating ng potensyal ay umabot na sa RA level. Ang kamay ni Xufeng ay hindi namamalayan na nanginginig. Ang ganitong antas ng henyo ay labis na. Lampas na sa kanyang kapangyarihan ng pagpapasya. Bilis, bumalik siya at mariing sinabi sa kanyang katulong. Agad na ipaalam sa Lord ng Lungsod. Sa kabilang bahagi, pagkatapos ng 3 oras ng pag-upgrade, ang antas ni Liuli ay matagumpay na umabot sa antas ng pagkamalay. Walang hanggan na malapit sa antas ng pagkamalay na 4. At ang iba't ibang katangian ni Liuli ay halos 3 beses ng karaniwang antas ng banayad na hayop na 3. Isang gintong arko ng liwanag ang dumaan sa tabi. Ilang elite na 3 antas na umaatake kay Liuli. Ang 3 antas ng mga halimaw ay nahati sa 2. Sa susunod na sandali, ang aking katawan ay nayanig. Ang lakas ng isip sa aking isipan ay muling tumaas. Ibig sabihin nito, ang antas ni Liuli ay umabot na sa antas ng pagkamalay na 4. Hindi pa sapat ang mga halimaw dito. Kung mas marami pang mga halimaw, siguradong ang aming antas ni Liuli ngayon ay maaaring umabot na sa antas ng pagkamalay na 5. Matapos ang lahat para kay Liuli sa ngayon, ang pag-aalis sa mga mababang antas na halimaw na ito, wala talagang anumang pagkonsumo. Matapos maalis ang kaaway, niyog-yog ni Liuli ang kanyang 2 pakpak. Kumpirmahin na walang dugong kaaway sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit sa aking tabi. Ginoo, kanina habang ako'y nasa laban, napansin ko na parang may malaking nilalang sa silangan. Kung tama ang aking pandama, dapat ito ay isang banayad na hayop na nakabukas sa antas na 5. Nang marinig ito, agad akong naging alerto. Banayad na hayop na nakabukas sa antas na 5. Sa nakalipas na 3 oras, wala kaming natagpo ang isa ni Liuli. Ngayon, sa wakas, nakakita kami ng isa. Si Liuli ay umalis. Patayin ito. Isang banayad na hayop na nakabukas sa antas na 5. Sapat na upang isulong ang antas ni Liuli ng malaki. Ayon sa mga tagubilin ni Liuli, tahimik na lumapit ang 2. Talaga namang isang banayad na hayop na nakabukas sa antas na 5. At ang kalidad nito ay hindi rin mababa. Uhaw sa dugo na tigre. Napakahusay na kwalifikasyon, 9 na bituin. Antas na nakabukas sa 5. Kasanayan. Galit ng dugo kagat. Biglang atake ng tigre. Tumingin sa banayad na hayop na nakabukas sa antas na 5 na may mahusay na kalidad. Hindi ko maiwasang humanga. Kung ikukumpara sa mga mababang antas ng mga banayad na hayop na may mataas na kalidad, ang mga katangian ng banayad na hayop na ito ay higit pa sa 1 bituin. At dahil sa naging pagbabago, ang lakas ng mga banayad na hayop sa parehong antas ay karaniwang mas mataas kaysa sa mga banayad na hayop. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit mahirap ang pag-upgrade sa kakaibang espasyo. Ngunit sa ngayon, harapin ang banayad na hayop na ito na nagising sa 5 antas. Hindi nababawasan ang aking tiwala. Sa mga katangian ni Liuli na lampas sa 100, harapin ang banayad na hayop na ito na nagising sa 5 antas. Sa pinakamataas, 2 lang ang kailangan na saksak. Ngunit habang kami ni Liuli ay tahimik na lumalapit, napansin ko na ang banayad na hayop na ito ay naagaw ng ibang tao. Mali. Sa halip na sabihin na agaw, mas mabuting sabihin na ang banayad na hayop na ito ay nakahanap ng sarili nitong biktima. Sa ilalim ng madilim na lambak, ang dugo ng tigre ay namumuno sa 3 banayad na hayop na nagising sa 4 na antas. Pinasok ang isang 5 tao na pangkat sa isang matinding sitwasyon. Ang pinakamalakas sa pangkat na ito ay 1 antas 3 banayad na hayop na guro. Sa mga sandaling ito, lahat ay may nakabigong hitsura. Pinuno ng klase. Ang mga miyembro ng pangkat ay nanginginig na tumingin sa batang babae sa gitna ng pangkat. Ang tinig ay puno ng kawalang pag-asa. Mahigpit na kinagat ni Shenru Oksue ang kanyang ibabang labi. Ang mga daliri ay namuti dahil sa pagkakabigkis. Harapin ang 1 5 antas at 3 4 na antas na marangyang pormasyon. Ang kanilang bagong pangkat ay tila isang pangarap lamang ang makatakbo. Ngayon, ang mga halimaw ay hindi pa rin umatake. Sila ay tila na-enjoy lamang sa kasiyahan ng pagdurusa ng kanilang biktima. Makinig, maaaring hindi na kami makalabas sa lambak na ito. Ngunit kahit na mamatay, kailangan naming punitin sila ng kahit isang piraso ng laman. Ituon ang lahat ng banayad na hayop. Atakehin ang nasa kaliwang bahagi na 4 na antas na halimaw. Kahit na hindi namin ito mapatay, kailangan naming magdulot ng malubhang pinsala dito. Naiintindihan, 4 na tao ang kumagat ng kanilang mga ngipin. Ang tinig ay may takot ng kamatayan. At ang dila ng masugid na tigre na may pulang kulay ay humagod sa mga pangil. Mukhang sawa na ito sa larong pusa't daga. Kasabay ng isang napakalakas na ugong. 4 na halimaw ang sabay-sabay na sumugod. Sa gitna ng matinis na sigaw ng mga matutulis na kuko na pumuputol sa hangin. Si Shenru Oksue ay kahit nakakasagap ng amoy ng mabangis na hangin na papalapit. Ang kamatayan ay malapit nang dumating. At ako sa tabi ay nakita ang eksenang ito. Hindi na nagatubili.
Agad na inutusan si Liuli na kumilos. Sa huli ang karanasan ng mga halimaw na ito. Kailangan kong makuha ito. Liuli, i-activate ang anyong banayad na hayop. Sa sandaling ito, critical ang sitwasyon. Tanging si Liuli na may dobleng katangian ng banayad na hayop. Ang anyong ito lamang ang may kakayahang kontrolin ang sitwasyon. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng kalangitan at lupa. Ang pulang apoy ng banal ay biglang sumiklab, na nagpainit sa lahat ng usok sa loob ng 100 metro. Pati ang hangin ay nascorch at nagbago ng anyo. Sa aking nagulat na paningin, isang napakagandang figura ang dahan-dahang umakyat mula sa apoy. 4 na pakpak na nasusunog ng banal na apoy ang ganap na umunat. Bawat balahibo ay naglalaman ng kumikislap na gintong simbolo ng Diyos. Anghel na Liuli na dating malinaw ang mga mata sa sandaling ito, ay naging apoy na nag-aalab na gintong patayong mga mata, na tila lumakad mula sa alamat, ang diwatang apoy. Sa ilalim ng ganitong banal na kapangyarihan, ang hangin sa buong lambak ay tila napanatili. 3 gising na 4 na antas na halimaw ang naglabas ng nakalulungkot na pabungol. Sa takot, inilubog nila ang kanilang mga ulo sa lupa. At kahit ang tigre na mahilig sa dugo ay gising na 5 antas. Ngunit harapang tinatanggap ang kapangyarihan ni Liuli. Ang kanyang kalagayan ay hindi rin naging mas mabuti. Ang kanyang pag-atake ay biglang huminto. Ang malaking katawan ay kakaibang nakabitin sa hangin. Ang mga mata ng hayop na pula ay agad nakum. Nagtatampok ng aninag na ikinagulat ang kanyang kaluluwa. Pinuno ng klase, ito ba ay banayad na hayop? Ang pinakabata sa grupo ay tahimik na nagsalita. Ang boses ay nanginginig. Si Shenroxu ay bumuka ng kanyang bibig. Dapat ito nga, kahit na ang ganitong pahayag ay hindi niya matanggap. Ngunit sa loob ng puwang ng pagsubok para sa mga baguhan, nariyan lamang ang mga bagong banayad na hayop na guro at mga halimaw. Ang banal na aninag na yon ay malinaw na hindi ang huli. Kaya't naiwan na lamang ang sobrang walang katuturang posibilidad. Siya ay isang banayad na hayop. Banayad na hayop ng isang bagong banayad na hayop na guro. Sa mga nagulat na mata ng lahat, ang malamig na tingin ng ginto ni Liuli ay humaplos. Sa mga halimaw na nakadapa sa lupa, ang kanyang sagradong espada sa kamay ay basta na lamang hinampas. 3 pulang sinag ng espada ang pumigil sa kawalang kabuluhan. 3 halimaw na nagising sa ika-4 na antas ay hindi na nakapagbigay ng sigaw. Ang malaking katawan ay maayos na nahati sa 2. Sa hiwa ay nagliyab ang banal na apoy. Agad na sinunog ang natitirang katawan at naging abo. Ang tigre na labis ang pagnanasa sa dugo ay naglalabas ng desperadong sigaw. Umusbong ang huling puot mula sa kanyang buong katawan. Si Liuli ay marahang itinaas ang kanyang espada. Ang landas ng banal na espada ay nagiwan ng naglalagablab na anino sa hangin. Ang matibay na katawan ng tigre na labis ang pagnanasa sa dugo ay kanyang ipinagmamalaki. Sa harap ng kapangyarihan ng alamat na banayad na hayop, ito ay parang manipis na papel. Ang kanyang mga pupil ay nananatiling nakapirmi sa takot. Ngunit ang katawan ay dahan-dahang dumula sa makinis na hiwa. Ang bilog na masa ay kasing laki ng basketball na may malalim na asul na kulay. Ang liwanag ay umakyat mula sa natitirang katawan ng tigre na labis ang pagnanasa sa dugo. Dahan-dahan itong pumasok sa pagitan ng mga kilay ni Liuli. Nang ang huling sinag ng banal na apoy ay nawala sa hangin. Ang mga gintong simbolo sa kanyang katawan ay unti-unting humupa na parang alon. 4 na nagliliyab na pakpak ay naging mga pirapirasong bituin na lumilipad. Ang orihinal na anyo na nakasuspinde sa ere ay dahan-dahang bumagsak sa lupa. Ngunit ang mga hakbang ay tila walang katatagan. Kahit na ang anyo ng nagliliyab na anghel ay makakapagpabuti ng malaki sa kanyang mga katangian. Ngunit sa kabaliktaran, ang pagkonsumo ay labis na nakakatakot. Sa antas ng pagkakaibang 4 ni Liuli, sa paglalagay ng lahat ng lakas, hindi ito tumagal ng higit sa 30 segundo. Matapos makasiguro na walang panganib, bahagyang umikot si Liuli. Itinaas ang tingin sa anino na hindi kalayuan. Si Shenroxu at ang iba ay hindi namamalayan na humihingal ng mabuti. Ang tingin ay gumalaw kasabay ni Liuli. Ano ang magiging anyo ng isang tagapagsanay ng banayad na hayop na kayang magkaroon ng ganitong kalakas na banayad na hayop? Ano kaya ang hitsura noon? Gayunpaman, nang ang pamilyar na anyo ay lumabas mula sa anino, lahat ay nagulat. Gakseng! Ang mga pupil ni Shenroxu ay biglang Ang boses ay hindi namamalayan na tumaas ng 8 tono. Bilang pangulo ng banayad na hayop 3 na klase. Siyempre, kilala niya ang estudyanteng ito na karaniwang hindi mapansin. Kamakailan lamang narinig niya na ang estudyanteng ito ay kinuha ang banayad na hayop. Noong panahong iyon, siya ay labis na nagalit. Pero ngayon, ang tingin ni Shenroxu ay pabaling-baling sa pagitan nila Guxing at Liuli. Halos huminto na ang kanyang isipan. Nang lumapit ako, dito ko lamang natuklasan na ang nailigtas ni Liuli ay ilang mga kakilala. Pangulo ng klase, ang galing, isang estudyante na kadalasang hindi kilala. Ngunit sa sandaling ito, may nakatayo sa tabi na kayang pumatay ng alamat na kalidad ng banayad na hayop na antas 5 na halimaw. Ang pakiramdam ng hindi pagkakaayon ay sobrang tindi na ang kanyang mga templo ay kumakatok. Magalang akong tumango, at nagbigay ng senyales kay Liuli na umalis. Ang natitirang oras ay wala pang kalahating oras. Kailangan kong sulitin ang huling oras na ito upang itaas ang antas ni Liuli sa pagkamulat antas 5. Nakausad si Liuli ng masunurin. Bago umalis, hindi niya nakalimutan na bahagyang yumuko sa ilan. Ang galaw na ito ay nagpasigaw ng sama-sama sa mga miyembro ng koponan. Nang ang aking anino ay bahagyang nawala sa hamog, agad na naguluhan ang mga miyembro ng koponan.
Kapitan, nakita mo ba? Nang ang banayad na hayop ay lumuhod. Halos napaluhod ako. Si Goxing, hindi ba siya naagaw ng banayad na hayop? Bakit pakiramdam ko ay mas malakas siya ngayon? Seryoso, pakiramdam ko ang banayad na hayop na kinuha ni Chen Ziming ay hindi maihahambing sa kanya. Kung makatagpo ko si Goxing sa pagsusulit sa loob ng 10 araw. Isang miyembro ang mahina ang boses na nagsalita. Agad na sumusuko, pagsabayan ng 5 tao. Sa kabilang panig ng tahanan ng pinuno ng lungsod. Si Xiaxiu ay magalang na nakatayo sa tabi. Ang kanyang mga mata ay may kaunting kaba. Sa kanyang harapan, isang kalalakihan na nakasuot ng madilim na asul na kasuotang Zongshan ay nakatayo na may mga kamay sa likod. Kahit na ang mga gilid ng bibig ng lalaki ay may bahagyang ngiti. Ngunit pinayagan nito na ang buong bulwagan ay maapektuhan. Sa ilalim ng isang hindi nakikitang presyon, siya ang responsable sa buong timog na lugar ng militar. Tunay na namumuno, General Wei, bakit kayo mismo ang dumating? Lumiko si Wei Yuan. Nakatigil ang kanyang tingin kay Xiaxiu ng isang sandali. Ang sundalong dati ay nasa ilalim niya at nahirapan. Ngayon ay siya na ang pinuno ng isang lungsod. Katatapos lang mula sa lungsod ng Lanyang. Nakapaglabas sila ng isang A-level na potential mayong taon. Hindi masama. Bagaman ganito ang sinasabi. Ngunit napansin ni Xiaxiu na nang sabihin ni Wei Yuan ito, may bahagyang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Bilang pinakamataas na opisyal ng timog na lugar ng militar, si Wei Yuan ay personal na bumisita sa bawat lungsod. Maliwanag na nais niyang humanap ng tunay na nangungunang talento. Maliwanag na wala siyang nakuha. General Wei, ang sitwasyon ng aming lungsod ng Linyuan ngayong taon. Takot akong hindi ito masyadong naiiba mula sa lungsod ng Lanyang. Bago magsimula ang pagsubok, inutusan niya ang mga tao na suriin mabuti ang lahat ng impormasyon ng mga kalahok. Maliban sa nakakainis na kasunduan ng pamilyang Chen, at isang epikong antas ng demonyo, ang kwalifikasyon ng mga banayad na hayop ng iba ay mahirap ipaliwanag. Napabuntong hininga si Wei Yuan. Ang kanyang mukha ay hindi maikukubli ang pagkadismaya. At iyon na, ang pagtawag ng banayad na hayop ay nakasalalay sa kapalaran. Hindi ito pwedeng pilitin. Inayos niya ang kanyang damit. Siguro maghanap na lang ako sa ibang mga lungsod. Sasamahan kita. Kayang isama ni Xiaxiu. Ngunit biglang pumasok ang katulong ng punong lungsod na parang nagmamadali. Ano itong kaguluhan? Kumatig ang mukha ni Xiaxiu. Nahihiya siya sa kanyang dating boss dahil sa pagkakahiya. Paano kanya tinuruan sa mga normal na araw? Dapat kalmado sa oras ng problema. Noon lang napansin ng katulong ang mahalagang tao sa silid. Agad siyang pinawisan ng malamig. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Ang boses niya ay nanginginig sa tuwa. Punong lungsod, may isang mag-aaral na may iyan na antas ng potensyal sa ating Linyuan City. Ano? Bigla ang tumaas ang boses ni Xiaxiu. Umabot ito sa katahimikan ng punong lungsod. Kahit si Wei Yuan na kanina'y kalmado ang anyo ay biglang lumingon. Nagbigay siya ng nagtatakang tanaw. Sa puntong ito sa pagsubok na espasyo, anghel na liuli, ang puting mga pakpak ay punong-puno ng dugo ng mga banayad na hayop. Ang mga bangkay na nakatambak sa ilalim ng mga paa ay bumuo ng isang maliit na bundok. Ginoo, nakatutok na sila. Si Liuli ay nakatayo na parang espada, pinoprotektahan ako sa likod. Pinikit ko ang aking mga mata at tumingin sa pasukan ng lamba. Dose-dose ng iba't ibang uri ng mga banayad na hayop, na hindi pangkaraniwan ay nagbuo ng isang alyansa. Nagtuturo ng mga pangil, pinigilan ang lahat ng daanan. Bagaman ang karamihan ay ilang pangalawa at pangatlong antas na mababang banayad na hayop. Ngunit ang dose-dose ng mga banayad na hayop na magkakasama ay may kaparehong lakas. Mukhang natakot sila dahil sa mga pinatay namin. Sa nakaraang kalahating oras, ako'y nagdala kay Liuli sa halos hindi makontrol na pagpatay. Hanggang sa huli, ang natitirang mga banayad na hayop ay napilitang magsanipuwersa. Inimbita ang 2 tao sa lambak na ito. Inangat ko ang kamay ko at tumingin sa orasan. May natitirang huling 3 minuto. Sakto, hindi na natin kailangang hanapin. Liuli, pagkatapos ng panahong ito ng labanan, ang pagkakaintindihan ng dalawa ay mabilis na tumaas. Ngayon, hindi ko na kailangang magsalita. Si Liuli ay makakapaghusga na ng aking mga iniisip. Pagpapalaya ng anyo ng serap. Ang gintong mga guhit ay biglang kumalat sa buong katawan ni Liuli. 4 na makislap na pakpak ng liwanag ang sumabog mula sa kanya. Paghatol, ang nakakasilaw na puting liwanag ay bumuhos sa lambak. Sa bawat daan, ang mga ungol ng halimaw ay umuusbong. Nang ang huli at ikalimang antas na lobo ay umangat ang ulo. Si Liuli ay biglang nagbuga ng nagniningning na ginto. Nagising ang ikalimang antas. Agad kong tiningnan ang mga katangian ni Liuli sa tabi. Ang kakilakilabot ng kalidad ng alamat ay sa wakas lumilitaw ngayon. Bagaman ang antas ay nagising lamang sa ikalimang baitang. Ngunit ang iba't ibang katangian ng Liuli ay nangingibabaw sa karaniwang banayad na hayop na nagising sa ikapitong o ikawalang baitang. Tumingin ako sa seksyon ng mungkahi sa pagunlad sa interface ng sistema. Mayroon akong isang kutob, basta't makuha ang lahat ng liwanag na kristal, at banal na likido ng espiritu, at ang banal na dugo, ang 3 materyal na ito. Ang potensyal ni Liuli ay makakaranas ng makabuluhang pagunlad. Subalit ang pinakamalaking tindahan ng banayad na hayop sa Linyuan City. Kahit ang mga balita tungkol sa 3 materyal na ito ay wala. Ako'y napapangiti na may pagkasawi at umiling. Nakaraan, nag-aral na ako ng impormasyon. Sa pinakamataas na antas ng auction sa Longxia Nation,
Ang piraso ng dikumpletong liwanag na kristal ay naibenta ng milyon-milyong halaga, at ang liwanag na kristal na kailangan ni Liuli ay nangangailangan ng isang buo at kumpletong piraso. Tungkol naman sa banal na likido ng espiritu at banal na dugo ng anghel, wala ring gaanong tala sa mga aklat ng pangkalahatang asosasyon ng banayad na hayop sa Longxia Nation. Ang mga talang iyon ay malabo lamang. Ang pagunlad sa kalidad ng alamat ay tiyak na hindi maabot ng karaniwang tao. At sa sandaling iyon, ang nag-aalab na enerhiya ni Liuli ay sa wakas ay humupa. Nang matapos niyang linisin ang dugo sa kanyang katawan gamit ang apoy ng anghel. Sa wakas, si Liuli ay tumango ng may kasiyahan at lumapit sa akin. Dapat na tayong umalis, di ba? Marahang hinila ni Liuli ang aking manggas. Habang ang kanyang munting mukha ay bahagyang nakakunot, tumingin siya sa paligid. Ang lambak na ito na tinangay ng dugo ay talagang hindi ka nais-nais na magtagal. Tumingin ako pababa sa timer. Ang mga numero ay eksaktong umabot sa 0. Sa susunod na sandali, isang marangal na makina ang umalinggaw sa buong espasyo ng pagsubok. Ang pagsubok para sa mga bagong manlalaro ay opisyal nang nagtapos. Mangyaring ihanda ng lahat ang kanilang pagalis. Pagkaraan ng 10 segundo, ang nakakasilaw na puting ilaw ay nilamon ang buong mundo. Nang ako'y muling bumukas ng aking mga mata, ang aking harapan ay ang pamilyar na silweta ng plaza ng Linyuan City. Bago ko pa man lubos na maangkop ang pagkahilo pagkatapos ng teleporta, napagtanto kong napapalibutan na ako. Ang kawani na may masiglang anyo. Si Xufeng na nangunguna ay mabilis na lumapit. Ang taong ito na bihirang ngumiti. Ang namamahala sa sandaling ito ay puno ng ngiti. Ginoong Guxing, ang iyong pagganap sa bagong manlalaro na pagsubok ay tunay na kahanga-hanga. Ang Panginoon ng lungsod ay espesyal na nagutos. Nais naming ikaw ay lumipat at makipag-usap. Ako'y napatigil ng saglit. Agad akong nakapagisip. Tiyak na dahil sa aking pagganap sa espasyo ng pagsubok para sa mga bagong manlalaro, na nakakuha ng atensyon ng Panginoon ng lungsod. Nang ang aking anyo ay nawala sa dulo ng plaza, ang iba pang mga kalahok ay unti-unting naipadala pabalik. At nang ang mayamang demonyo na nagtaksil sa akin, si Chen Ziming ay lumitaw sa gitna ng plaza. Kaagad siyang napalibutan ng isang grupo ng mga mapagpuri na estudyante. Ginoong Chen, sa pagkakataong ito, wala nang iba kundi ikaw ang magiging unang pwesto. Epiko ang kalidad ng banayad na hayop. Ngunit siya ay nag-iisa sa pagakyat. Sa palagay ko, ang Ginoong Chen ay tiyak na nakakuha ng hindi bababa sa 3,000 puntos. Ang resultang ito ay palaging pinakamataas sa mga nakaraang taon. Nakikinig si Chen Ziming sa mga papuri na ito. Halos sumikat na ang kanyang mga labi. Mahigpit niyang niyayakap ang kanyang kasamang demonyo. Ang kanyang mga daliri ay masiglang humahaplos sa baywang ng iba. Dati siyang kilala sa Linyuan City bilang isang spoiled brat. Ngunit mula nang makipagkasunduan siya sa epikong banayad na hayop na ito, hindi lamang siya nakataka sa pangalang walang silbi na spoiled brat. At saan man siya pumunta, laging may pumapuri sa kanya. Nang maisip ito, lalo siyang nasiyahan sa kanyang kasamang demonyo. Lumapit siya sa tainga ng demonyo at binalaan ang kanyang boses. Pasasalamatan kita ng mabuti ngayong gabi. Bukas ay dadalhin kita sa ibang espasyo para mag-level up. Agad na namula ang mukha ng demonyo sa narinig. Susunod ako sa mga utos ni Kuya Ziming. Ang anyong ito ng pag-aalinlangan at pagtanggap ay nagpainit kay Chen Ziming. Gusto niyang agad na dalhin ang tao pauwi. Ngunit habang tinitingnan ang hindi pa nailalabas na scoreboard, pinipigilan pa rin niya ang mga damdamin sa kanyang puso. Sa katunayan, ito na ang kanyang sandali ng karangalan na nasa mata ng lahat. Ang oras ng glory na umakyat sa tuktok. Paano ito magiging bagay na hindi dapat palampasin? Dapat malaman na para sa pagsubok na ito, si Chen Ziming ay talagang naglaan ng malaking pagsisikap. Hindi lang siya umaasa sa lakas ng demonyo. Naglaan din siya ng malaking halaga sa lihim upang kumuha ng 5 tao na koponan. Ang grupong ito ay nakatuon sa paglalagay ng saktan ang mga halimaw sa near-death state. At siya na ang tatapos ng huling hampas. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Chen Ziming ang lakas ng pag-activate ng ika-4 na antas sa kanyang katawan. Nakangiti siya ng may kasiyahan. Bagamat ang ganitong paraan ay kinukutya ng iba, subalit ang epekto nito ay talagang kapansin-pansin. Hindi lang ang antas ay tumaas, kundi pati ang puntos ay tumataas din. Tignan mo, inanunsyo na ang ranggo, kasabay ng isang sigaw. Ang buong plaza ay agad na naginit. Ang lahat ng mga mata ay agad na nakatutok sa malaking screen sa gitna ng plaza. Ang ranggo ay inanunsyo mula sa mababa hanggang sa mataas. Nakatagpo si Chen Ziming na puno ng kasiyahan habang niyayakap ang demonyo. Ang mga papuri sa paligid ay umaagos ng may pagkukunwari. Tiyak na mauupo si Chen sa unang pwesto sa pagkakataong ito. Tinatamasa ni Chen Ziming ang pagsamba ng mga tao. Gayunpaman, baka naman nagkamali ako ng nakita. Bakit ang pangalan ni Chen ay nasa 2 pwesto? Ang tinig na ito ay parang isang malakas na kulog. Sa isang iglap, sinira nito ang magandang panaginip ni Chen Ziming. Bigla siyang umiwas. Matinding nakatingin sa nakakasilaw na datos na 8 sa screen. 2 pwesto si Chen Ziming. Mga puntos 4,100. Pagsusuri ng potential gay. Nakita ni Chen Ziming ito at gusto na niyang magalit. Ang ganitong marka ay gumawa na ng kasaysayan sa Linyuan City. Paano siya magiging 2 pwesto pa rin? Ang demonyo ay patuloy din na nagmamasid sa listahan. Ang layunin niya ay tingnan ang aking ranggo. Pero mula sa huli hanggang sa 2 pwesto, hindi niya kailanman natagpuan ang pamilyar na pangalan.
Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanya. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na hula ang nagpaiyak sa kanya na para bang nahulog siya sa yelo. Hindi ba't si Goxing ang panguno? Agad na umiling ang demonyo. Nais niyang itapon ang nakakatawang posibilidad sa kanyang isipan. Talagang imposibleng mangyari. Ang taong iyon ay walang iba kundi isang depektibong anghel sa kanyang kasunduan. Paano siya matatalo ng ganoong klase ng depektibong produkto? Ngunit kadalasang ang takot ang nagdadala sa atin kung saan. Ang mga bagay ay patuloy na umuusad sa direksyong iyon. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, dahan-dahang nahayag ang nakatanging pangalan. Panguno, si Goxing. Puntos 44,300. Pagsusuri ng potential laya. Nang ang ranggo na ito ay ibinunyag, ang buong plaza ay tila pinalagan ng isang bomba. Yaes na antas ng potential. Ito ay isang humanoid na external na kagamitan, di ba? Sa mga sumisigaw na tunog, si Chen Ziming ay nanatiling nakatayo na parang tinamaan ng kidlat. Nakatingin siyang mariin sa dalawang numerong iyon. Ngunit hindi nagtagal, bigla siyang tumawa ng may nerbiyos. Ang mga kuko ay malalim na nakabaon sa kanyang palad. Naunawaan ko na. Ang kayamanang iyon ay tiyak na nagbenta ng demonyo. Ang 20 milyon ay gagamitin para kumuha ng tao upang magpalakpak ng puntos. Kapag naisip ko ang batang mahirap na minsang nilapastangan niya, na nagawang gamitin ang 2,000 na ibinigay sa kanya ng pamilya Chen. Sa halip ay nilapastangan siya. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila mamuhos at sunugin ang kanyang buong pagkatao. Goxing, akala mo ba, kaya mong talunin ako gamit ang pera ng pamilya ko? Kailangan kong kumuha ng pinakamahusay na grupo ng mga manghuhuli ng demonyo. Kung hindi sapat ang 10, dadagdagan ko ng 20. Ang pagsusuri sa akademya pagkatapos ng 10 araw. Gusto kong ipatayo ang sinumang walang kwenta na iyon sa aking harapan at humingi ng tawad. Sa kabilang panig, sa pamumuno ni Xufeng, pumasok ako sa isang maayos na dinisenyong silid-pulong. Inutusan ko si Liuli na manatili sa labas at hintayin ako. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Pagkapasok ko, agad na nakakuha ng aking atensyon ang nakaupo sa pangunahing posisyon. Ang pagkakahubog na may madilim na asul na kulay. Ang punong lungsod na Sixiaxiu ay nakatayo sa tabi ng may paggalang. Ang detalyeng ito ay agad na nagpaunawa sa akin. Ang kahangahangang nakatatandang tao sa aking harapan. Ang katayuan ay higit sa pinuno ng lungsod. Nang makita ni Xiaxiu na pumasok ako sa silid, agad siyang tumayo at nagpakilala. Mag-aral. Si Goxing, kasamahan sa klase. Siya ang pangunahing namamahala ng timog na rehiyon ng militar. Nang makita ito, ang aking mga pupil ay bahagyang pumus. Ang pangalang ito sa Longxia Country ay talagang kilalang kilala. Hari ng banayad na hayop. Ang tiyak na tagapagayos ng timog na digmaan. Siya ang tunay na makapag-aangat sa bansa sa panahon ng panganib. Pagkabangon ko, ako ay nagbigay galang. Bahagyang tumango si Wei Yuan. Pagkatapos, mahinahon siyang nagsabi. Si Goxing, kasamahan sa klase. Binabati kita sa iyong nakamit sa pagsubok para sa mga bagong manlalaro. Isang laer na antas ng potensyal na pagsusuri. Salamat, Ginoo. Ngunit tinawag mo ako dito para sa ibang bagay, di ba? Totoong may hinihiling akong tulong. Habang sinasabi ni Wei Yuan, ang kanyang tingin ay bahagyang tumingin sa pinuno ng lungsod. Agad na naunawaan ng pinuno ng lungsod. Magalang siyang umalis sa silid. Ngunit sa kanyang isipan ay bumuhos ang mga alon ng pagkabigla. Ano kaya ang level ng lihim na ito? Kahit siya, bilang pinuno ng lungsod, ay walang karapatan na malaman ito. Nang magsara ang pintuan, itinaas ni Wei Yuan ang kanyang kamay at hinampas ito ng bahagya. Ang mahalagang asul na liwanag ay kumalat na parang alon ng tubig. Sinalubong nito ang dalawa sa loob. Ang aking mga mata ay sumikip at hindi ko mapigilang magtanong. Ano ito? Pangunahing aplikasyon ng larangan. Kapag umakyat ka sa antas ng pinuno, ito ay makakaya mo. Ang bagay na ito ay pangunahing nagtitiyak na kami ay hindi nakakalusot ang aming usapan mula sa labas. Na kayang magpabigay ng labis na pag-iingat sa isang antas ng hari na banayad na hayop na guro. Pati na ang paggamit ng kapangyarihan ng larangan upang ihiwalay ang labas. Hindi ito karaniwan. Maaaring ito ay may kinalaman sa kapalaran ng Longxia. Ginoong Goxing, dapat alam mo, ang ibang espasyo ay isang mundo na kasalukuyang sumasama sa Blue Star. Ang bawat bansa ay nagtatayo ng depensa sa ibang espasyo upang magbigay ng ligtas na kapaligiran para sa mga mababang antas ng banayad na hayop na guro. Ngunit ang pagtatayo ng depensa ng aking bansa, ang Xia, ay nahuhuli sa ibang mga bansa. Alam mo ba kung bakit? Ako ay nag-isip na may pag-aalinlangan. Ito ay dahil ang pagtatayo ng depensa ay hindi umuusad ng maayos. Tama nga, itinuro ni Wei Yuan ang kanyang daliri sa kawalang katiyakan upang maglarawan ng isang mapa ng ilaw. 3 taon na ang nakalipas. Nakakita kami ng isang higanting lugar ng pagsubok sa isang kritikal na lokasyon. Sa normal na sitwasyon, magandang bagay ang makita ang lugar ng pagsubok. Ngunit ang lugar na ito ng pagsubok ay nasa pinakamahalagang punto ng depensa. Kung hindi natin mapakawalan ang lugar na ito ng pagsubok, ang depensa ay palaging magkakaroon ng puwang. Ang mga nilalang mula sa lahi ng mga demonyo ay maaaring umatake mula sa puwang na ito anumang oras. Narinig ko ito at hindi ko napigilan ang pagtingin kay Wei Yuan. Pero tila wala akong maitutulong. Itinaas ni Wei Yuan ang kanyang kamay upang putulin ang ibang antas ng mga lugar ng pagsubok. Lahat ng iyon ay naangkin na ng aming hukbo. Tanging ang huling ito lamang ay nangangailangan ng pagkamalay na antas 5 at pababa.
3 tao ang nagtipon para sa hamon. Biglang lumaki ang projection. Ipinakita ang detalyadong impormasyon tungkol sa rehiyon. Antas ng hirap, antas ng kalaliman. Ang lugar ng pagsubok ay isang espesyal na lihim na lugar sa ibang espasyo. Ang mga nakapasa ay makakatanggap ng malaking gantimpala. At batay sa hirap, ang opisyal ng Longxia Country ay hinati ito sa 5 antas. Karaniwan, pagdurusa, bangungot, impyerno. At pati ang pinakamataas na kalaliman. Tinitigan ako ni Wei Yuan sa mga mata. Kailangan ko ikaw kasama ang 2 Yayas na henyo. Upang kumpletuhin ang huling hamon na ito. Tumulong sa pagbuo ng depensa ng Longxia Country. Nang marinig ko ito, finally naintindihan ko. Bakit ang isang pinuno ng militar ay personal? Naghahanap ng baguhang banayad na hayop na guro sa panahon ng paggising. Habang siya ay nagproseso ng impormasyong ito, akala ni Wei Yuan na ako ay may mga alalahanin. Ang pagsubok na ito ay talagang mataas ang panganib. Kaya't kahit na sumali, kayo ay magiging kwalipikado na mamili sa timog na hukbo ng isang bagay mula sa halaga ng yaman. Habang nagsasalita si Wei Yuan, itinaas ang kamay upang buksan ang isang ilaw na kortina sa hangin. Walang katapusang mga imahe ng mga bihirang materyales na umiikot sa kortina ng ilaw. Umangat ang aking tingin sa isang disinasadyang sulyak. Ngunit ang aking paningin ay agad na nahatak sa isa sa mga materyales na yon. Kristal ng liwanag, o isang buong piraso ng kristal ng liwanag. Nakita ko ito, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Direktang sinabi, Punong Wei, kailangan ko ng isang buong piraso ng kristal ng liwanag. Sinabi ni Wei Yuan ng seryoso, basta't pumayag kang makilahok sa pagsubok. Anuman ang kinalabasan, ito ay sayo. Agad akong pumayag ng walang pag-aalinlangan. Talaga namang balak ko ng tumulong sa ganitong bagay para sa bayan. Ang kasalukuyang kristal ng liwanag ay isang hindi inaasahang biyaya. Nang makita ni Wei Yuan na pumayag ako, siya ay napahinga ng maluwag. Nagbigay siya ng utos sa militar. Sa taong ito, tiyak na matatapos ang buong depensa. Kung hindi niya ako nakilala, akala niya hindi niya matatapos ang misyon ngayong taon. Dati, hindi naman sila nagkulang sa pagpapadala ng mga henyo para makilahok sa pagsubok. Gayunpaman, kahit na mga henyo na may ias na potensyal, hindi nila nakayanan ang kahit kalahati ng progreso. Kaya't naghanap siya ng mabangis sa loob ng hangganan ng Longxia. Naghahanap ng mga henyo na may ias na antas ng potensyal. Ngayon, sa wakas ay natagpuan niya. Huwag nang magatubili, umalis na tayo ngayon. Sa bawat pagkaantala ng isang araw, ang butas sa depensa ay magdadala ng higit pang mga buhay. Buhay ng Dragon Summer Banayad na Hayop Master. Hindi ko pa ito naisip. Bigla akong nakaramdam ng higpit sa aking baywang. Si Wei Yuan ay diretsong nagdala sa akin at kay Liuli pataas sa langit. Pagkatapos ay biglang may isang higanting ibon na sumira sa ulap. Ang 3 tao ay maayos na lumapag sa malawak nitong likod. Aking sinubukan na alamin ang impormasyon ng banayad na hayop na ito. Pero ang sistema ay nagpapakita lamang na ang banayad na hayop na ito ay tinatawag na tumuloy sa ulan. Ang iba pang mga katangian ay hindi tiyak. Ngunit mas nakakagulat para sa akin ay, kahit na ang bilis ng tumuloy sa ulan ay nagwawasak ng hangin, hindi ko nararamdaman ang kahit kaunting presyon ng hangin. Ito ay nangangahulugan na ang banayad na hayop sa ilalim ko ay hindi bababa sa antas ng pinuno. At napakababa ng posibilidad na ito ay umabot na sa antas ng hari. At sa aming ilalim, mahigit 20 grupo na parang mga bituin sa paligid ng buwan. Nakapalibot kay Chen Ziming at sa higanting demonyo. Ang leader ng grupo ay mapagpanggap na nagsalita. Huwag magalala, Chen Xiao. Nariyan ang aming mga elite na koponan para tumulong. Tiyak na makakamit niyo ang pagbukas sa Antas 7. 3 oras ang lumipas. Ang Yunqi ay bumaba sa militar na base na napapalibutan ng mga bundok. Nang ako ay tumalon mula sa likod ng higanting ibon, agad kong napansin na bukod sa mga sundalo sa kampo, may 2 kabataan. Simple ang pagpapakilala ni Wei Yuan sa impormasyon ng ilan. Yang Bing, Qin Chen, mula sa Kyoto. Yaris na antas ng potensyal. Ang pagsusulit na ito ay isasagawa ng 3 sa inyo. Si Yang Bing na nakatayo sa kaliwa ay nakasuot ng puting damit. Isang ibon na kasing linaw ng kristal ang nagpapahinga sa kanyang balikat. Nang marinig ang pagpapakilala ni Wei Yuan, siya ay bahagyang tumango sa akin. Ngunit ang kanyang tingin ay nanatili ng kaunti sa anghel na Liuli. Isang kaunting pagkamangha ang lumitaw sa kanyang asul na mga mata. Nagbigay din ako ng magalang na pagbati. Pagkatapos ay tiningnan ang impormasyon ng banayad na hayop ng babaeng ito. Frost Ice Phoenix. Kalidad ng alamat isa star. Antas ng pagkakaalam 5 antas. Tungkol sa kanan si Kintian ay niyayakap ang kanyang mga braso. Sa tabi ay nakatayo ang isang 3 metrong taas na tanso na puno. Tumingin siya sa akin ng pahilig. Ang kanyang mga mata ay may kaunting paghamak. Liu City, wala akong narinig tungkol dito. May mga henyo din sa ganitong maliliit na bayan. Karamihan sa mga ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-iipon ng puntos. Yaris na antas ng pagsusuri siguro. Ngunit dahil narito si Wei Yuan, hindi rin niya sinabi ang kanyang naiisip. Sadyang nagpapakakuol lang siya sa gilid. Tiningnan ko ang saloobin ni Kintian na walang pakialam. Sumali ako sa pagsubok na ito hindi para makipagkaibigan. Ang layunin ko ay para sa kristal ng liwanag na yon. Gayunpaman, tignan ko pa rin ang impormasyon ng banayad na hayop ng kabilang panig. Punong mandirigma, kalidad ng alamat isa star. Antas ng pagkakaalam 5 antas. Dahan-dahan kong inihambing ang data ng 3 banayad na hayop. Unti-unting nagkaroon ng hatol sa isip.
Parehong kalidad ng alamat isa star. Napakalinaw ng agwat. Bagaman ang mga katangian ni Liuli ay hindi naman pinakamagaling, pero siya ay nananaig sa balanseng pagunlad. Walang anumang kahinaan. Mas mahalaga ay mayroon siyang 4 na kasanayan. Isa pang puwang ng kasanayan kumpara sa ibang 2 banayad na hayop. Malinaw na mas mataas ang Frost Swan Ice Phoenix ni Inbing kumpara kay Qin. Ang Warrior Tree ng langit ay mas mahusay pa. Lalo na ang kasanayan ng Frost Ring na nakakulong. Ito ay labis na nakakaakit sa akin. Ito ay katulad ng wakas na awit ni Liuli. Pareho silang nangangailangan ng tiyak na kapalit. Nahuhulaan ko, mas mataas ang halaga na kailangan para ilabas. Nangangahulugan ito na mas nakakatakot ang lakas ng kasanayang ito. Mukhang ito ang katumbas ng pangwakas na kasanayan ng banayad na hayop.